Supporters of former President Rodrigo Duterte believe he may be inching closer to freedom. On information that the International Criminal Court is reviewing the former president's fitness to stand trial. Meanwhile, a self-exiled former Duterte spokesperson says he is ready to return home subject to conditions. On the Newsmaker, former presidential spokesperson Harry Roque. Attorney Harry, thank you so much for your granting Newswatch this interview. Let me start with this. Yung paglalabas po ng ICC Deputy Prosecutor ng charges, how do you view itong inilabas nila pong charges na crime against humanity against the former president? Well, malinaw pa sa sikat ng araw na talagang walang jurisdiction na hukuman. Kasi nga, ang sinasabi nila, meron silang 49 na biktima. Ako, kasama ako dun sa mga panel ng prosecutors sa Maguindanao Massacre, no? At naprebahan namin na 57 counts of murder ang naprebahan namin doon, no? So, itong kasong ito, kung 49, kayang-kaya ng lokal na hukuman, nagpapatunay na dapat hindi dito sa ICC at dahil sinasabi naman ni Tatay Digong talaga, sampahan nyo lahat ng kasong gusto nyo basta sa Pilipinas at sa harap ng mga Pilipinong mga maestrado. Pangalawa, nakikita natin na doon sa charges, no, na sinabi nila, dalawa kasi elemento ang dapat nilang patunayan sa crimes against humanity. No? Dahil ang elemento ay widespread or systematic attacks against civilians knowing that the victims were civilians. Mapapansin natin una-una yung indirect co-perpetrator. Talagang binasa ko na 10 beses yung Rome Statute. Walang ganun. So hindi ko alam kung saan nanggaling yun. Pangalawa, yung sinasabi nilang targeting killing, yan may yung sinasabi ko na the ICC was created for the most heinous crimes. No? Pero kung parang ordinaryong krimen, dapat yan lokal na hukuman. Kasi sinasabi nila yung mga killings in connection with the drug war, vague nga no? Hindi mo alam kung systematic or widespread ang ginagamit nilang dahilan. So sa akin, nung lumabas ang charges ng naisar publiko, nakumpirma lang talaga na walang kaso lamang kay Tatay. But overall, looking at these charges, do you feel that this is a weak case? Hindi lang weak, wala talagang kaso. Kasi nga the ICC is reserved for the gravest violations of international law. No? At makikita natin na 49 counts, although one is more than enough murder, ang sinasabi lang natin, dalhin sa tamang hukuman. At kapag 49 counts, dapat yan lokal na hukuman kasi pinakita naman namin sa Maguindanao Massacre, kayang-kaya yan ang lokal na hukuman. But you have the families of the drug war victims slamming the decision of the ICC to pre-trial chamber to postpone the confirmation of charges. They call this as a delay in delivering justice. How would you respond sa mga ganung pananaw, sir, ng mga biktima? Napakadami kasi namin mga legal na depensa. Hindi na kinakailangan isa-isahin pa yan kasi Panginoon na nagsabi, hindi dapat ituloy yan dahil hindi na kaya humarap sa paglilitis si Tatay Digong. We need to emphasize na yung humingi ng dalubhasa, ang finding ng dalubhasa ay hindi depensa. Ang detention unit mismo humingi ng ganyang opinion kasi nga pinangangalagaan nila si Tatay Digong. Siguro napapansin nga nila na limot-limot na si Tatay Digong at minabuti nila na humingi ng tulong sa dalubhasa. Hindi po yan at the instance of the defense. Motu proprio po yan upon the instance of the detention facility. And of course, mga dalubhasa po nagsalita. So, mas mamaman ang loob nila, wala silang magagawa. Pero kahit sa pumunta, kung di na kayang pumarap ng isang tao sa paglilitis dahil meron ng kakulangan sa pag-iisip, dulot na rin ng katandaan, wala silang magagawa. So, hindi mo na mababago yun. That's a statement of fact already. That's God's wish. Tigil ang paglilitis kita, Ibigo. And speaking of Duterte's lead counsel, Nicolas Kaufman, in the past, meron po siyang mga nasabi na for you, ay dapat you deal with your own legal battles and wag na masyadong manghimasok dito sa case ni former President Duterte. Were you able to resolve any differences with Mr. Kaufman? There's nothing to resolve because I have nothing to do with him. I really don't care about him, so I don't even have to address anything about him. How is what's the progress of your asylum? Still pending. Takes about 2 years. 2 years, but you're here like sintagal ni dating Pangulong Duterte na rin, no? Simula nung dumating siya dito sa The Hague. 6 months, what's your game plan? Ano po yung next option nyo para sa inyong sarili? Well, dahil ako naman, sigurado na ako na with the court finding that Tatay Digong is unable to stand trial,
na mabibigyan siya ng interim release. But not sent home to the Philippines. Tingin ko naman, wala na rin akong dahilan para magstay sa Netherlands kung palalayain si Tatay Digong at dadalhin sa ibang bansa for interim release. Tingin ko naman, I've honored my word na hindi iiwan si Tatay Digong kung siya ay bibigyan na nga ng interim release sa ibang bansa. I'm now weighing the possibilities of going home dahil nakikita naman natin ang pangyayari sa Pilipinas. Mulat ng mata ng mga sambayanang Pilipino laban sa korupsyon. At sa tingin ko, panahon na rin na dumagdag ang aking boses dito sa panawagan na dapat panagutin ng mga korap sa Pilipinas at yung mga nanggigipit sa akin, kasama na si Marcos Jr., Martin Romualdez, lahat sila, sa tingin ko, it's a matter of time na mahahabol sila ng gulong ng katarungan. So sa akin, parang it's God's wish na nagkasabay-sabay na sa tingin ko, mabibigyan ng interim release si Tatay Digong at sa tingin ko, hindi na rin tatagal ang administrasyong korap ni Marcos Jr. Bakit ba pinagsisiksikan pa ni Attorney Roque yung sarili niya dyan sa The Hague? Hindi ko po pinagsisiksikan ang sarili ko. Malinaw po, sinampahan nila ako ng tanim kaso na walang bail. Bakit naman ako magpapakulong na walang bail, na walang kaebidensya? No? And it takes 6 months for a petition for bail to be acted upon. But having said that, I'm availed of judicial review and depending on the outcome of the division of the judicial review, dahil kampante talaga ako na walang ebidensya, or yung pagtatanggal kay Marcos sa pwesto, whichever comes first, uwing-uwi na talaga ako. Uwing-uwi na kayo. So would you say to the Filipino people na within this year, pwedeng umuwi na si Attorney Well, Roque? ang sinasabi ko nga, kung si Tatay Digong ay mawala sa Netherlands, wala na akong dahilan manatili rito. And depending nga kung ano mauna, yung pagtatanggal kay Marcos o yung aking petition for review, talagang not a single minute longer away from the country. Because I love the Philippines and I will come home as soon as possible. Okay. Ito ba yung mga para sa mensahe nyo rin sa mga parang hindi na rin makapaghintay na parang bring Roque home ang sinasabi nila? Ay nako, I am the most eager to come home. I've had 4 opportunities to migrate. I've studied twice abroad. I always come home because to me, the Philippines is my only home. Uwi na. I have no intentions of staying 1 minute longer kung wala na dito si Tatay Digong. Okay. Thank you so much, Attorney Harry Roque, for granting this interview. Salamat po. Salamat po.